Ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay bago pa lang sa aking Facebook account or TikTok account ka nanonood, ay please don't forget to follow mga kaistorya. And please help me grow my subscribers by sharing this to your friends. And of course mga kaistorya, like, comment, and share. And don't forget Genesis Organic Spirulina. Ito yung ating baon lagi mga kaistorya, para tayo ay laging malakas, malusog, masigla. Ito ay punong-puno ng mga nutritional contents na hindi talaga ito, wala itong side effects, kasi ito ay organic, hindi ito synthetic. Itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with very low pollution. Mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide mga kaistorya. Okay, for more information, nandyan sa website po. Please see the website. And for more information, you can call or text the numbers on the screen mga kaistorya. Parang isang nagbabaga lang siya na apoy, pero binuhusan ng isang galon ng gasolina. Iyon ang nangyayari ngayon, kasi sabi sa mga balita, lumabas na ang warrant of arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte from the International Criminal Court. So as of now mga kaistorya, nasa kustodiya na ng kapulisan si former President Duterte mga kaistorya. Dito mapapatunayan mga kaistorya kung talagang andyan pa ba, namamalagi pa ba yung suporta at pagmamahal ng mga supporters ng former president. Kasi baka hanggang social media lang, ang ingay ng social media, tapos sa actual ay wala naman. Marami kong naririnig mga kaistorya na baka daw may people power dahil sa nangyari. May mga nakikita nga ako ng mga vlogger, na mga talagang Duterte supporters na nagsasabi na subukan daw nilang aristuhin ang Pangulo or ang former President at makikita nila. Ito na po mga kaistorya. Ito na yung sagot sa mga hamon ninyo. Talagang tinotoo. Tinotoo talaga mga kaistorya yung hamon na subukan. Ang tawag dito mga kaistorya, nagkakahamunan Nagkakahamunan ng both parties. Ang tawag dito mga kaistorya, naghalo ang balat sa tinalupan. Dito magkakasubukan na talaga. Magkakasubukan na talaga mga kaistorya. Dito malalaman, ito ang uukit ng history ng politika sa Pinas. Meron ako sinasabi triggering point Kung ito bang nangyari ngayon kay President Duterte, ito na ba yung triggering point para talaga makita kung gaano pa kamahal at kasuportado ang former president. Kasi kung talagang ganon ka suportado, ganon pa kamahal ng sambayan ng Pilipino ang presidente, si former President Rodrigo Duterte, makikita talaga natin yan sa daan. Suporta ng taong bayan na ayaw nilang maaresto ang former president mga kaistorya. O baka hanggang salita lang, hanggang rant lang sa social media, pero walang aktual na mangyayari. Kasi doon talaga magkakasubukan mga kaistorya yung mga sinasabi kung totoo ba yun. Pero kung totoo yun mga kaistorya, kung totoo yun, yung hamon ng mga supporter na subukan lang nilang ikulong ang
ang former president, ay makikita nila. Kung totoo yun, kung totoo yun mga kaistorya, kung yung mga suporta na nakikita natin sa social media, it will transform or convert into real people, malaking problema ang gobyerno. Malaking problema ng gobyerno kasi kung titingnan ko yung mga social media comments, parang kanyata ibang Pilipinas yata magrarally. Kung totoo yun, isipin mo yan mga kaistorya, kung buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, delikado yun. Talagang people power yun. Pero ang tanong, kung mangyayari yun, baka mga kaistorya. Kasi sa kabilang kampo naman, sinasabi nila na yun daw mga maiingay sa social media, mga trolls lang daw yon, mga fake accounts yon, para lang ma-project na marami ang supporters daw ni Tatay Digong. Pero wala naman, puro naman trolls yun. Ngayon magkakapatunayan ang dalawang kampo. Kung itong pagka-aresto ni former President Duterte, kung walang mangyayari, life as usual, totoo yung sinasabi ng kabila ng administrasyon na hindi totoo ang supporter ng former president. Yung mga maiingay sa social media, mga trolls lang, mga fake accounts. Pero kung magkatotoo naman yung hamon ng Duterte supporter na magkakaroon ng malawakang rally kung maaaresto ang presidente, ibang usapan din naman yun. Kasi isipin mo, kung mangyayari yun, buong Pilipinas pupunta ng Luzon, magrarally. Yung nga lang sa Iglesia ni Cristo, punong-puno na. Paano kung ang buong Pilipinas kasama pa ang OFWs? Pero yun ang antabayanan natin mga kaistorya. Nangyari na talaga. Talagang yun. Maalala ko mga kaistorya, sinabi may nasagap akong balita na hindi naman makakapasok yung Interpol, hindi makakapasok yung ICC kung hindi makikipag-cooperate ang gobyerno. Pero ngayon na-aresto na si former president. So ang ibig bang sabihin nito ay nakipag-cooperate si Pangulong Bongbong Marcos sa ICC para ma-aresto si former President Duterte. Ganun ba yun mga kaistorya? Ito ulitin ko. Pagkatapos ng ma-aresto si former President Duterte, kung life as usual pa rin, wala lang, life as usual, meron ka kaunting mga rants, pero wala ding nangyari, life as usual, wala na. Tapos na ang Duterte charm. Wala na yun. Hanggang social media na lang yun. Pero kung magkakatotoo yung hamon ng mga supporter na meron pang napakalaking supporter ang former president, naku, baka magkakapalitan ng administrasyon bago mag-eleksyon mga kaistorya, bago mag 2028 Pero yun nga, antabayanan lang natin mga kaistorya. Either of the two, antabayanan natin. Ano masasabi niyo mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw naman po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account and TikTok account, don't forget to follow. Yun lang po at magandang araw sa inyong lahat.